before we start, tayo muna yung manalangin. Father in heaven, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako'y makapagbahagi ng aking nalalaman patungkol sa bukibing Panginoon. Nawa Panginoon, bigyan niyo kami ng wisdom, kanina Panginoon ng mga kapatid nito na mas madaling maintindihan ang aking ituturo. Yun lang po, pagpalain po ang bawat isa na nakikinig at na nakapanood ng video ito. In Jesus' name, Amen. Okay, so for this video po, ang gagawin natin yung receiving report o yung mga returned merchandise. So sa assessment po, ang alam ko po dyan, dalawa lang naman po yan. So unahin po natin syempre yung date. So dito po sa case natin, meron tayong dalawang receiving report, isang November 5 at isang November 7. Siyempre, una natin November 5. Ang tip ko dito, para malaman nyo kung ito ba ay accounts payable o accounts receivable, kapag customer name ay tayo, ibig sabihin, tayo yung nag-report. So ito ay magiging accounts payable. Kapag naman ang customer ay iba, ibig sabihin sila ang nag-report, sila ang nagbalik, ito ay magiging accounts receivable. So let's begin. So dito, sulat muna natin para step by step. November 5. So November 5. So dito, lagyan natin itong Journal 1. November 5. Ano ba nandyan sa receiving report? Ayan. Invoice. Ito yung invoice na nung una, nung tayo ay bumili o tayo ay nangutang. So meron daw 28,000 na purchase, returns and allowances at input bot na 3,360. So ang una natin ilalagay dyan is accounts payable debit. So AP na lang ilalagay ko dito kasi mahaba. AP kanino? Mahalaga kung kanino. Kay senior high school ko. Senior high school. Bakit mahalaga? Kasi mahalaga siya kasi during sa subsidiary ledger ng accounts payable sa accounts receivable, ilalagay natin ito. Kasi by ano 'yon. So AP si senior sir ko. So PR mamaya natin gawin 'yan. So magkano ba yung accounts payable? Yung accounts payable dito, yung mismong total which is the 31,360. So 31,360. So diyan natin ang yan. So anong kapartner niya? Ano ba nakalagay dito? Yung 28,000 na invoice, ang tawag po dyan ay purchase credit po yan. So dapat po yan ay naka-indent. Hindi po pwedeng pantay sa debit. Tandaan nyo, pag credit, dapat like siya naka-indent o nakapasok. So ito ay purchase, return, and allowances. Ito po yan. Ito. Purchase, return, allowances. Hanapin natin. Ayan, purchase, returns, and allowances. Wala pa lang D. So lagay na rin natin 505. 505. So magkano siya? 28,000. 28,000. Kung mapapansin nyo, di ba, ang accounts payable, ang kanyang normal balance, pag increasing, ay credit. Ba't siya naka-debit dito? Kasi nga, ibabalik natin yung kinuha natin. Ibig sabihin, mababawasan dapat yung pagkakautang natin. Kaya siya ay naka-debit. So magkano ang input bot? 3,360. 3,360. Ayan. So lagyan na rin natin input bot. Anong kanyang 115. So siyempre siya credit din. Dapat pantay siya dito sa isang credit. Yan. So anong na AP?
201. Ayan. So, pwede natin maglagay tayo dito ng explanation, returned damage merchandise. Yan. Return damage merchandise. Okay, so lagyan natin dito ng hashtag. Para saan daw ito? May nagtanong. To separate lang yung dalawang account. Dalawang entry. Kaya meron siya. So, delete na natin to para mabawasan tayong gagawin. Yan. Next is November 7. Ayan. Ang customer is SMB Corp. So, isa-isa mo natin November 7. Yan. Then, yung total niya, pwede nyo na una ito, invoice. Ito naman, pag sa shipping report na ang nagbalik ay si customer, so ito ay sales return and allowances. Yung 25,000, ito po yun. Sales returns and allowances. Ito po. Yan. Yan po yan. 405. So, ilagay natin dito. Sales return and allowances. Yan. Ano nga? Ba yan? Limot ko agad. Sorry po. Matanda na kasi. Sales return allowances and 405. 405. So, sino pa? Ano pa? VAT. Ano po klaseng VAT ito? Ito po ay output VAT. Kasi siya ay lumabas. So, dito po ay output VAT. Yan. Anong number niya? 225. Yan. So magkano? Tingnan natin. Saan po dito? Yung input VAT 3,000. Output VAT 3,000. So ibig sabihin po, ang ating accounts receivable, sino po yun? Kanino? Kay SMB Corp. So mahalaga po ito. SMB Corp. Ay 28,000. Po yung total ay nang po yun. So ano number na is na AR? Accounts receivable. 105. So lagyan na natin, ito, kinokopya ko na lang ito. Pag minsan naman, hindi naman masyadong pinapansin ito ng assessor. Ang mahalaga lang meron. So para sa man talaga nag-return, so ginagawa ko dyan, pinapress ko na lang. Pero kung may maisip ko yung magandang paliwanag, so okay lang naman yun. Pero sa akin, okay na yan. So yun lang yung receiving report o yung mga return merchandise. Kasi pag kayo nalilito, kung ano ba yung mauuna kasi sa assessment, hindi naman yan, sabi ko nga, same lang naman yon ng process. Iba lang yung amount saka yung company name. Mauna si AP kesa sa AR. Dalawa lang yun eh. Dalawa lang din naman sa assessment. Same lang yan. Isang accounts payable sa accounts receivable.
para hindi kayo malito, lagi yung tatandaan, sa alphabet, nauuna ang P sa R, sa receivable. So, ibig sabihin, mauuna accounts payable, saka pa lang doon sa pangalawang entry ang accounts receivable. So, hindi nyo pwedeng gawin yung accounts receivable dito ay naka-debit. So, ganito yung sa assessment. Accounts payable, debit, purchase returns allowances, saka input bot credit. Kasi yan, ima-minus natin dun sa ledger. So, dito naman, ang debit, yung sales returns and allowances and output bot. Then yung credit dito, which is the accounts receivable, kasi ibabawas natin ito dun sa dapat na makukuha nating bayad. Kasi nga, bumalik yung product. Kaya siya ay credit. So, hindi siya pwede maging debit. Ito ay credit. So, tandaan nyo na lang, gantong-ganto yung sa assessment. Gantong-ganto siya. Iba lang yung amount, iba lang yung company name. So, yun lang muna for today's video. So, salamat sa nanood and have a nice day and God bless us all.